Ang ating ine-embrace sa buhay ay tinatawag na merong life-changing experience or ito ay life-changing truth, no? At hindi natin maitatanggi yan. Yan ang pinagkaiba natin sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay merong paninindigan na at iba na tayo, no? So nakita natin yan sa chapter 2 verses 13 to 20 na maging sa buhay nila Apostle Paul, maging sa life nila Apostle Paul ay ng mga lingkod, ng mga ministers, nariyan si Timothy, nariyan si Silas, okay, or si Silvanus, okay, itong mga ministers na ito ay dumating sa point na talagang, alam nyo, matindi rin ang kanilang commitment at hindi rin natin matatawaran. Nais kong i-connect muna, no, bago tayo pumunta sa ating topic. Ang topic natin ngayon ay pilit ko siyang itagalog, pero syempre, kailangan din natin ng paliwanag dyan at mahirap natin sigurong talagang mai-translate lahat. Pero ang nais ng Panginoon sa atin ay may isang bagay na kung anong meron ka, kung ano ang meron tayo, nawa, ay hindi mauwi sa wala. Naway hindi mauwi sa wala. Parang, yan ay isang bagay na nakakatakot. Pero tingnan natin, no? Balikan natin saglit kasi gusto kong magkaroon tayo ng connection. If you go back sa 1 Thessalonians chapter 2, at makita natin doon ang ilang mga bagay na maaaring nakarating kay Apostle Paul. Kaya sa chapter 3, parang pagkatapos na si Timothy ay makarating doon sa Thessalonica sapagkat ang sabi ni Paul, Timothy, pumunta ka nga doon. Ako'y miss ko na ang mga Thessalonian believers. Talagang hindi ko na kaya. Okay, kaya ipinadala ni Paul si Timothy doon sa Thessalonica habang sila ni Silas ay nasa Athens. So kumbaga parang yung pananabik ng fellowship at saka ng makasama at malaman mo, halimbawa, meron kang dinisciple, meron kang syneran, halimbawa sa malayong lugar. So iniisip mo, parang kailan ko kaya siya makita? Gusto ko na malaman din ko anong kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Do you have that someone? Meron ba tayong ganong kakilala na sharean mo, tapos iniisip mo, kamusta na kaya siya? No, matagal na kami hindi nagkikita, kamusta na kaya? At I just hope na okay siya. Pero si Paul, nung hindi niya na makaya, at ang feeling na hindi niya na makaya, ay doon ang salitang being orphaned. Yung konsepto, ang sabi ng chapter 3, ang sabi niya, wherefore, when we could no longer forbear. Ang salita niyan, doon kinuha yung idea na being orphaned. Ano ibig sabihin nun? Parang naging ulila. No? Ganun tayo kapag merong namimiss tayo, parang nauulila tayo. Higit sa lahat sa ating pagkilala sa Panginoon. Halimbawa, ang kapatid natin na si Josh, nasa Singapore, hindi masyadong nangungulila sapagkat naroon siya sa isang lugar na merong konteksto ng mga mananampalataya. So, ibig sabihin, how much more, siguro kapag kay nasa ibang bayan at halos ikaw lang at wala kang kasama, hindi ba't ikaw ay nangungulila? Ba ang MCBC kung kayo ay wala, kung kayo ay wala nung Sunday, na-miss nyo ba? O parang, Pastor, okay lang. O gano'n, dapat namimiss natin. Dapat namimiss natin sapagkat we belong together. Dapat tayo ay magkakasama, na-miss natin. Naku, na-miss ko yung preaching nung last Sunday, na-miss ko yung fellowship, ano na kaya, ganito, na-miss ko yung Sunday school, ang ganda pa naman ang ating inaaral, na-miss ko yung discussion about the doctrine of election, and so on. Okay? So, mamaya, pupunta tayo doon, magkakaroon tayo ng konting review. So, ang sabi ni Apostle Paul, nung kami ay nangulila, we thought it good, ang sabi ng chapter 3 verse 1, to be left at Athens alone at pumunta sa inyo si Timothy. Now, alam niyo si Timothy ay napakagandang tao at pangalan. The word Timothy, okay, ang pangalan niya ay may kahulugan na God-honoring person. Naalala ko anak ni Kuya Dan, si Moti, kung tawagin o maliit pa, ngayon ay Timothy na, at meron ng 2 anak ng Kuya Dar, at
missionary ata yung napangasawa niya, God-honoring person. Pag sinabing Timothy, pag sinabing Timotheus, ang ganda ng pangalan. Itong si Timothy ay pinadala at para bang alam niya kung ano ang tibok ni Apostle Paul bilang, sabihin natin, bilang prime apostle o kaya bilang nangunguna sa kanila, and then eto na ngayon. Pero alam nyo, nung dumating ang point na kung saan ay nakita ng mga believers ang kanilang kalalagayan at nakita ng mga workers na mga pastors ang kanilang mga katungkulan sa gitna ng mga pangamba na, hindi ba, kapag nahiwalay tayo, naku, baka merong false teaching na natanggap itong ating kapatid. Possible ba yun? Naku, si ganito, baka mamaya ganito na, siya ay kabilang na sa ganito. Nakakatakot ang mga panahon, ang mga bagay na yan. At si Apostle Paul at kasama ni Timothy, ni Silas at ang iba pang mga kamanggagawa ay hindi na hinayaan na ito ay hindi nila magawa na ang pangumusa. Kaya si Timothy, binigyan nila ng task. Ang sabi ng verse 17, chapter 2, verse 17, no? Balik lang ako saglit. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, ang bilis ng pangyayari, nabanggit ito ni Elder last time, maaring 3 weeks, okay? 3 linggo, o maaring konting sobra, pero ang bilis naman nun, parang wala pang 1 buwan, o sabihin natin na a little bit more than a month. Hindi ba't napakabilis nun? Pero dito makita natin, but we, brethren, being taken from you for a short time, in presence, sa presence lang, pero hindi sa puso, endeavor the more abundantly to see your face with great desire. And a number of times, sinabi ni Paul sa kanila, alam nyo kung alam nyo lang, ilang beses akong nag-attempt, pero tingnan nyo ang sinabi ng verse 18. Wherefore, we would have come unto you, even I, Paul, once and again. So ang sabi ng mga scholars, maaring more than twice, ang sinasabi ni Paul na gusto naming makabalik dyan. And then ang sabi ng verse 18, even I, Paul, once and again, what's the next? But Satan hindered us. But Satan hindered us. Ibig sabihin, si Satan ay gumawa ng paraan. Now, we need to remember na ang ating kalaban, gumagawa talaga ng paraan kapag ang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy. Alam natin yan, palagay ko, kung tayong lahat ay mag-observe lamang, o nga no, kung bakit ang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy. Halimbawa, meron tayong mga bisita na talagang umiigting ang kanilang pagtangkilik sa Panginoon, pero darating, magkakaroon ng problema. Now, ito pong sinasabi dito na Satan hindered us, this is really a serious term. It is a military term. Na kapag sinabing hindered, akalain yung pag sinabing hindered, no, kunyari, malawak na land yan. Para hindi ka makapunta doon, naglagay ng mga mines. Talaga namang hindi ka pupunta doon sapagkat hindi mo alam kung saan puputok yun at sasabog yun. So imagine niyo, ang kalaban ay talagang, it was a kind of hindrance. The term is used in military, nang ibig sabihin ay matindi ang paghadlang. Talagang, hindi natin nakalain. Now, I don't know, marami pong nagsasabi na hindi natin talaga sure, pero syempre, maaring isa dyan ay ang tinatawag na persecution. Maaring ang isa dyan ay uusigin ka, ikaw ay merong pananampalataya, tapos yung bang ibubuli ka. Ngayon siguro, wala masyadong persecution, pero yung pambubuli, okay, yung pananalita, talaga, ang aga mo ngayon saan ka pupunta? Religyoso ka na ngayon? Uy, talaga naman. Talagang ikaw ay tuwid na. Yung mga ganyan mga salita. Uy, nagpabaptize ka ba nung Sunday? Narinig ko? Aba, talaga, iba ka na, banal ka na. Meron bang halo sa ulo mo na nandyan? Mga minamahal, yan po minsan ang katotohanan na tayo po ay
nakakaranas. So dahil dyan, anong ginawa mo? Naku, ayaw mo na. Sabi mo, ba't pa kasi ako nagpabaptize? Ako patay. Mga minamahal, ang gawain ng kalaban ay talagang to distract us and even to hinder us. The very idea of hinder is really matindi. Isasabotage siya. I-ambush ka ng kalaban para lamang ikaw ay hindi makarating. Well, syempre, ang mga terms na wala naman sa konsepto ni Apostle Paul noong time na yun, pero ang point ay, matindi ang kalaban because the God of this world, Satan, has blinded the minds of them who do not believe the gospel. Kaya alam nyo, maaring itong hindrance na ito ay persecution, hindi lamang persecution, kundi persecution coming from the Jewish people. Kaya matindi rin. Kaya yung sinasabi na iba, hindi ba't kayo ay sagrado mga Jewish people at ngayon, tinanggap nyo ang sinasabi ni Apostle Paul. Nako, curse yan, sumpa yan, anathema yan. Delikado yan. Pero ang sabi ng verse 19, chapter 2, for what is our hope? Now, tingnan nyo, gusto ni Paul na, alam nyo, talagang nag-attempt ako na bumisita sa inyo, kaya lang wala talagang pagkakataon. Talaga ang kalaban si Satan ay naghinder. Ang sabi ng verse 9, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy. Alam niyo ho, ang sinasabi dito ni Apostle Paul ay sagot niya rin ng mga naunang mga verses. Sapagkat ang sabi niya, ang mga philosophers noon, ang mga sophists noon, yung bang mga nagpapanggap na sila ay mga magagaling, mga matatalino, ang sabi nila, ang kanilang purpose ay, we want to persuade people, gusto nilang mainganyo ang mga tao, etong point, gusto nilang mainganyo ang mga tao para ang mga tao ay sumunod sa kanila, pero ang purpose nila ay merong ulterior motive, may pansariling kagustuhan at ang nais nila ay makakuha sila ng pera sa kanila. Kaya pala, sinabi ni Apostle Paul earlier, ang sabi po dyan ng chapter 2, look at verse 3. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. Ang mga philosophers noon, ang mga mahusay magsalita, yan ang kanilang purpose. Kapag nakakuha na sila, and then they will leave them. Okay? Pero ang sabi ni Apostle Paul, no, we have been thinking of coming back to you. Kami ay nangungulila, gusto naming bumalik sa inyo at ipagpatuloy, tingnan nyo, ipagpatuloy ang nasimulan. Kaya pala mga kapatid, ang nais ni Apostle Paul, na ang lahat ng mga bagay na nagsimula, na sinimulan, naway hindi mauwi sa wala. Okay? The first point, iyan ang nais na sabihin ni Apostle Paul. Hindi mauwi sa lahat. Number 1, mahalaga ang nasimulan. Importante ang nasimulan sa buhay mo. Huwag mo itong lalanglangin. Ang ibig sabihin ay, nung ikaw ay nakilala sa Panginoon at ikaw ay nagsabi na I want to be identified with the Lord Jesus Christ by heart and by life, at sumunod ka sa water baptism, gusto mo ma-identified with Christ, mga kapatid, nagsimula na ang Panginoon sa iyong buhay. Nagsimula na siya. Kaya palang sinasabi dito ng chapter 3, eto na, kwento niya tuloy ito, yung pangyayari. Si Timothy, nakarating dyan. Ang sabi ng verse 3, ang sabi ng verse 2 ay, ang purpose ay, to establish you. Nakabalik na si Timothy, okay? Sabi niya dyan, and send Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ. Tingnan nyo, kamanggagawa, okay? Ang purpose ay to establish you and to comfort you concerning your faith. Bakit? Bakit merong tinatawag na ganyan? Kasi nga, ang sabi ng chapter 2, maaring merong mga umiikot-ikot na hindi talaga nawawala, and some of them are actually persecuting the believers
Go back again sa chapter 2, verse 16. Tingnan niyo po ang sabi dyan. They, 15, the last phrase, and they please not God. Itong mga taong to na nariyan sa palibot ninyo, they are men pleasers, they are not pleasing God, and they teach contrary to all men. Ang sabi ng verse 16, forbidding us to speak to the Gentiles, that they might be saved, to fill up their sins always. For the wrath is come upon them to the uttermost. Mga kapatid, merong mga taong mananamantala. Pero alam nyo, ang confidence ni Apostle Paul may nasimulan. Kaya ngayong umagang ito, let me ask you, alam mo ba na merong nasimulan na? May nasimulan ba? Kaya itong nasimulan na ito, anong ginagawa natin? And then tingnan nyo pa, ang sinabi ng verse 5, inulit, chapter 3, verse 5. For this cause, when I could no longer forbear, inulit niya in chapter 3, verse 1, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Nawa ay hindi mauwi sa wala. Kaya, hindi yan mauwi sa wala sapagkat may pasimula. May nagsimula. Merong nag-start sa buhay. Naalala natin yung parable of the sower, di ba? Hinasik, no? Yung seed ay hinasik. Yung iba ay tumama sa mabato, matinik. Okay? Ano pa? Meron pang isa, tapos yung iba ay bumagsak sa mabuting soil. Pero saan tumubo ang punla o ang seed? Doon sa good soil. Mga kapatid, kaya pala sa Christian life, hindi lang talaga importante sa atin, okay, na tayo ay nakapagsimula, na tayo ay merong panimula. Number 2, importante rin sa atin ang bukod tangi pala ang isang taong nagpapatuloy. Ibig sabihin ng isang believer, ang isang Christian na nagpapatuloy, hindi lang mahalaga ang simula, of course. Mahalaga ang simulain, maganda ang umpisa. Dito ngayon, siyempre papasok no, ang ilang mga talata na very appropriate. No? Gustong-gusto ko yung 2 Timothy chapter 4 verse 7. If you would turn your Bibles there, ang Timothy po ay nasa unahan lamang ng Thessalonians. Okay, 2 Timothy. And 2 Timothy, ito po ang ito po ang huling aklat na sinulat ni Paul sapagkat ngayon ay naalala ko na nakalipas na gabi. When was that? Nung tayo nasa funeral, when was that? Thursday night, no? Ako ay nagsalita sa isang funeral na dating kapatiran sa Agape at tanda na rin at nagkaroon ng karamdaman at ang nakalagay sa kanyang doon sa kanyang sa screen doon sa verse na nilagay ay itong 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ang sabi diyan, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Alam natin si Paul. Siya po ay malapit ng mag-exit sa mundong ito. Malapit na siyang mamatay. Kaya nga nasa twilight zone. Ang opposite ng twilight ay heyday. Kung ikaw ay nasa heyday ng buhay, sino ang nasa heyday ngayon? Of course, ang mga heyday natin, ating mga youngsters, no? Ang ating mga kabataan. No? Sino yung nasa meridian? Meridian. Kaya pala pag sinabing PM, prime meridian, alas 12. Kaya pala kapag kinaglalakad, alas 12, pagka tinignan mo yung anino mo, wala kang makita kasi nga PM, prime meridian eh. Sino sa atin nasa prime time at life ng kanyang buhay? Heyday, prime.
Sino na kaya sa atin na nasa twilight zone? Oo. Ha? Yung twilight naman natin, syempre, yun yung mga senior natin. Pero, malalakas pa naman sila. Takip silim, no? Bukang liwayway, prime time, at saka yung takip silim. Si Paul, para bang siya ay lalayag ng muli, at ang kanyang paglayag ay, yun na pala ang kanyang magiging huling buhay. Are you ready? Tingnan nyo, ang text dito sa chapter 4, tingnan natin saglit. Alam nyo, napakaganda na, no? 2 Timothy chapter 4, may lingwahe dyan na napakaganda na hindi masyadong obvious sa English. Ang sabi dyan, for I am now, look at verse 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. The word departure there is very interesting. Yeah? Yan ang salitang tinatawag na alusis. Ang ibig sabihin na, I am ready to set for another sail. And maybe this another sail will be my last sail. Sail. Ang buhay ay parang ikaw ay maglalayag. No? Sa paglalayag natin, okay, siyempre, tayo lumalayag sa buhay at ang iba ay nasa huling layag. Ang sabi ni Apostle Paul, I am ready to be offered. Parang drink offering ng mga Romans, no? Parang libation, parang ito na ang alay. This is my life, ang sabi ni Apostle Paul, and I am ready to offer it. Alam niyo mga kapatid, importante ang nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya dyan nakita ko doon sa chapter 4 verse 7 na yon, dapat pala ikaw ay maging fighter. Diba? Maliwanag, no? I have fought a good fight. I have finisher. Dapat finisher ka. And then, faith. Sabi dyan, I have kept the faith. Faithful. Mga kapatid, sa umagang ito, the Lord is challenging us. Bukod tangi ang nagpapatuloy. Right now, are you a fighter? Pastor, ako ay fighter. Hindi yung nangangaway, hindi yung palaaway, hindi yung war freak, hindi yung fighter. Meaning, sa Christian life, ikaw ay nagpapatuloy sapagkat may nasimulan. Merong foundation. Going back to point number 1. Importante ang nasimulan. Sino nagsimula? No. Ikaw? No. Ang nagsimula ay ang Diyos. And your life and my life, tayo po'y nilagay ng Panginoon sa isang tinatawag na solid rock. Hindi sa sinking sand. Hindi sa isang lugar na pwedeng buwagin ng lindol o kaya ng bagyo. The Lord, a wise man builds his house upon the rock. Rock. Ibig sabihin, matibay na foundation, and the Lord has given us that foundation in Christ. No other foundation is laid upon earth than the name of the Lord Jesus. Wala nang ibang foundation. Kaya kung sino man ang umaasa sa ibang foundation, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Ang sabi ni C.S. Lewis, sabi niya, it's just like when the sun rises, okay, I see everything else. Because of God and because of Jesus, I see everything else dahil sa ating foundation. Are you a fighter, mga kapatid? Ikaw ba ay pinaglalaban ba? Ang alin? Ang pananampalataya. Ang tinatawag na commitment mo sa Panginoon. Hindi ka yung tipo ng tao na may yabang o kaya ma-pride, kundi you are humble and at the same time, you are fighting the good fight. So that's basically the question para sa ating lahat. Are you a fighter? Do you fight for the glory of God? Si John Piper, meron siyang tinatawag na
fighter, memory verses. Meron siya mga verses na talagang sinasabi niya na itong mga verses na ito ay importante, na dapat tayo talaga ay makipaglaban. And we are more than conquerors through Him who loved us. At hindi lamang yan, are you a finisher? Bukod tangi talaga ang nagpapatuloy. Tingnan nyo. Lahat pwedeng magsabi, nag-start na ako, nagsimula na ako, pero hindi lahat ay nagpapatuloy. Crucial yung nagpapatuloy. Sinasabi mo na nag-start ka, pero noon yun eh. Pero ngayon parang wala na naman. Parang hindi na makita sa iyong buhay ang tinatawag na pagiging finisher. It is so easy. Sabi nga natin, napakadaling magsimula pero mahirap tapusin. Mga kapatid, sa pananampalataya, napaka-importante niyan. Nagsimula ba ang Diyos sa iyong buhay? Tinatapos mo ba sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon? Pero bakit parang walang nasimulan? Yun nga ang crucial dito, no? Walang nasimulan. Pero ang sabi ni Apostle Paul dito sa chapter 3 na punong-puno ng emosyon at punong-puno ng damdamin ni Apostle Paul. At sinasabi niya pa dito, alam nyo, matindi dito, no? Ang sabi niya, look at verse 6, but now when Timotheus, eto nakarating na si Timothy, galing na siya sa inyo, nag-report. Ang sabi dyan, and brought us good tidings of your faith and charity, and that you have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you. Namimiss nyo rin kami, ang sabi ni Apostle Paul. Pero alam nyo, nung nandun si Timothy, pinalalahanan ni Timothy galing kay Apostle Paul. Look at verse 7, therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. Sa kabila ng lahat ng may mga pagsubok ding dumaraan sa buhay. Ang sabi ng verse 8, for now we live if you stand fast in the Lord. Ang sabi dyan, alam nyo naman to na kayo talaga ay magsasuffer, na nabanggit namin ito sa inyo noon, at yan ay inyong pinaniwalaan. Mga kapatid, finisher ka ba sa gitna ng mga challenges sa buhay? O hinahayaan mo na lang na ikaw ay tapusin ng mga sitwasyon sa buhay? You are a finisher, pero are you allowing those things to finish you? Magkaiba yun. Alam niyo, one time, ang sabi ni C.S. Lewis, pagdating daw sa mga pagsubok, ang Diyos ay bumubulong sa ating mga kasiyahan. Whenever you and I are happy, the Lord is what? The Lord is whispering on us. Nagsasalita sa ating mga konsyensya. At ito, at sumisigaw sa ating mga problema. Pag may problema daw tayo, pag may mga pasakit sa buhay, para bagang ang Diyos ay gumagamit ng megaphone. Anak, okay? Anak, narito ako, sinusubok kita. The Lord is using His megaphone whenever trials come along our path. Tapos, pag dumarating yung pagsubok na yan, hinahayaan mo lang ba na ma-overcome ka ng mga bagay na hindi tama? You need to make a stand. Kung merong nasimulan ng Diyos, maninindigan, ipaglaban mo. Ipaglaban mo ang humility. Ipaglaban mo ang pagpapatawad. Ipaglaban mo ang pagpapakumbaba. Ipaglaban mo ang pagpaparaya. Ang problema, hindi. Iba ako eh. Naku, yan na naman. Hindi ka na nga ikaw yung dati. We're all different right now. Kaya kung doon pa tayo nagbabang, kung doon pa tayo nagsasabi, mga kapatid, hindi ho natin ma-finish ang ating race. Kaya tingnan nyo, bukod tangi talaga nagpapatuloy. Ang sabi pa ni Apostle Paul, look at verse 9. For what thanks can be rendered to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God. Ang sabi ni Apostle Paul dito ay,
Ano pa ang aming mahihingi? For you are all the joy and the crown of our rejoicing. Alam niyo, pag sinabing crown, importante yan noon sa ancient world. Kasi pag sinabing crown, you were able to, kumbaga, advance dahil sa tinatawag na glory and crown and honor. At ginagawa mo yun dahil saan? Dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Pero may mga hindi tama, they want to, tinatapakan nila ang kanilang kapwa so that they can have their, significance in everything. But the Apostle Paul, are you believers, are you not the crown of our rejoicing? Kaya makita natin dito, napakaganda ng attitude ni Apostle Paul. Tingnan niyo po, night and day, praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking. Alam ni Paul na meron pang dapat na punuan sa kanilang mga buhay at yun yung perseverance. Yun yung pagpapatuloy sa pananampalataya. Alam ni Paul na dapat nandyan. Alam niyo, one time, if you remember, nagkaroon ng ministry ang isang missionary noon sa CBS na mga Chinese galing sa underground church, galing ng China. So meron silang mga 20-25. So naalala ko noon, dinadala sa CBS, and it's a ministry. Galing ng underground. Pag sinabing underground sa China, ibig sabihin, nag-church sila, naglilingkod sila ng patago. Kasi kapag ikay nahuli, pwedeng i-persecute ka, pwedeng ikamatay mo. Pero, kailangan nila ng training, yung mga pastors doon, kailangan ng training. Kaya, from China, may ministry na dinadala dito sa Pilipinas. Naalala ko noon, si Hannah noon ang may hawak na mga passports nila, mga 25 yon. At ito naman ay may pamamaraan para bigyan sila, i-renew ang kanilang mga visa. Pero ang purpose ay para sila i-train. Mga kapatid, alam niyo ba, every week, talaga namang high caliber ang mga scholars na bumibisita. Yun lang, may interpreter. There was a time ngayon, hindi dumating yung lecturer. So ang sabi ni Pastor Kirk Leonard, if you remember, may Kirk Leonard, nakarating din ata siya dito sa atin. So ang sabi niya, Pastor Leo, would you be the substitute for the professor? Sabi ko, sure. Doon ko naranasan na magturo na merong interpreter, na 36 hours sa buong linggo. Ang hirap magturo na merong interpreter kasi yung isang oras mo na ikaw ay nagtuturo, 2 oras ka kasi nga may interpreter, 1 oras sa akin, 1 oras sa kanya. Pero alam niyo, kaya ko sinabi, itong mga Chinese na ito, dumating yung time na nagkaroon ng evaluation, alam niyo, nahinto. Sapagkat pag uwi ng mga Chinese na ito, mga pastors na ito, back to their underground churches, meron palang mga bagay na hindi na di-deal kasi kailangan ng mentor na nandun sa China. Na araw-araw silang, sabihin nating minimit and so on. Alam niyo, may problema sa pride. Yung problema sa pride, hindi na di-deal. Yung problema sa tinatawag na, ang dami mga problema na hindi na-meet kasi nandito sa dorm, maayos lang, pero pagbalik na doon sa underground churches, naroon nakita ang mga problema sari-sari. And so, Dr. Kirk Leonard decided to go to China at para sila ay mabigyan ng mentoring program or kaya mentorship. It's hard. Kaya, pag sinabi nating finisher, do you finish right now? Are you finishing your race? Na ikaw ay nagpapatuloy sa iyong Christian life? Dapat tayo kinakailangan maging responsible. Dapat tayo ay magkaroon ng pagpapagal. So that's the point here. Are you bukod tangi ang nagpapatuloy? Sino sa atin nagpapatuloy? It's a unique situation. Pero kung hindi ka nagpapatuloy, alam niyo, number 3. Ito ngayon ang delikado. The third ay, kung ikaw ay nagpapatuloy, merong katiyakan sa wakas. Ibig sabihin, in the end, sa katapusan, meron kang assurance. Ito yung sinasabi natin, kung sino ang nagpapatuloy hanggang sa dulo, yan ang tunay na Kristiyano.
ng tunay na Kristiyano. Kaya kung hindi ka kitaan ng pagpapatuloy, in between right now and then, yung huling buhay mo, kung walang pagpapatuloy, nako, there is a big question mark. Mga kapatid, MCBC brethren, take this into account. Kung hindi ka nagpapatuloy sa iyong Christian life, hindi sa pamamagitan ng activities, hindi sa pamamagitan ng kung ano-ano pa man. No, kung hindi ka nagpapatuloy, nag-a-abide, nananatili kay Kristo, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Iyan ang realidad. Yan ang sinasabi dito ni Apostle Paul. Kaya ang sabi niya, sabi niya, now God Himself, verse 11, and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. And the Lord make you to increase and abound in love, one toward another and toward all men, even as we do toward you. Kaya alam niyo mga kapatid, ang pagpapatuloy ay mahalaga. Now, this is actually the true doctrine of good works. Ito ang tunay na doktrina ng good works. Walang maliligtas, pero mga kapatid, don't get it wrong, ang mabuting gawa dahil ikaw ay Kristiyano na ay mahalaga para ikaw ay masabi na ikaw ay mananampalataya. Kasi kung walang good works, walang tinatawag na mabuting gawa, ano ba ang sabi na Ephesians 2:8 and 2:8, 9 and 10? Remember? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works. Tingnan nyo? Kaya pala, ikaw at ako ay naligtas because the Lord wanted us to live in this sphere of good works. Good works that God had before ordained that we should walk in them. Ibig sabihin, yan ang plano ng Diyos. Mga kapatid, may katiyakan sa wakas. Kaya, hindi tayo naniniwala ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng good works. Pero, ang good works ay importante sa isang taong may pagkilala sa Diyos. In the New Testament, it is very important. Kung walang good works, walang kaligtasan. Tingnan nyo? Pero hindi tayo maliligtas sa good works. But in the New Testament, it is so important. The idea of benefactors at merong beneficiaries. Yung benefactors nag-alay, ang beneficiaries ay tumatanaw ng tinatawag na utang na loob. Importante ang utang na loob. Hindi good work sa atin, kundi responding to what God has done, because that is grace. Yan ay biyaya ng Panginoon. Kung hindi ka tumutugon sa biyaya ng Diyos, ay baka hindi tayo mananampalataya. Mga kapatid, that is interesting in the New Testament. Pero syempre, ang sinasabi natin ay, we cannot be saved by good works. Mga kapatid, yan po ang realidad. Kaya sa buhay na ito, nasan ka na ngayon? Ito, may 3 questions ako. 3 questions. Number 1, may nasimulan nga ba sa buhay ko? May nasimulan na ba? May nasimulan nga ba sa buhay ko? Sino nagsabi meron? Taas ang kamay. Siyempre. Pag hindi ako tumaas, yung katabi ko tumaas eh. O sige. Alam ng Diyos, may nasimulan nga ba? Hindi naman natin kailangang itaas pa talaga yung ating kamay. Di ba? Hindi naman tayo ganyan. Ang sinasabi ng Bible, God sees the heart. That is very important. I hope and I pray na may nasimulan. Pag may nasimulan, hindi ba kayo na-excite? May nasimulan eh. Iba ka na talaga namang, ay naku pastor, parang iba na to, parang ang focus ko, ang ganda no, ang focus mo ay ang Panginoon. Amen. May nagsabi, Lord, nung ako'y naligtas, parang mas lalo kong naramdaman
ang ganda ng buhay. Amen. Nung ako'y naligtas, parang dun ko rin naramdaman na talagang mas lalong naging tensyonado ang buhay. Amen. Pero yung sabi mo, nung natagpuan ako ng Diyos, okay lang, normal lang naman. Wala naman talaga masyadong pagbaba. Nako, delikado yun, mga kapatid. Huwag tayong magkamali doon. Pangalawang tanong. Ako ba ay nagpapatuloy kay Kristo? Sa kanyang kalooban? Hindi ito yung gawain mismo, yung activities, maliwanag nating sinasabi yan. Pastor, kailangan ba na every Sunday perfect ang aking attendance? Well, if you would ask me, an elder, and us as leaders, of course, yes, kalooban ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, kunyari nag-miss ka ng Sunday dahil may importante, at syempre, huwag niyo rin namang gamiting excuse ito dahil sinabi ni Pastor na pag may na-miss ay legit naman. Well, here's the point. Nais ng Diyos, lumakad tayo na merong kalayaan sa buhay and we enjoy life. So may pagkakataon na merong sitwasyon, hindi ibig sabihin na na-miss mo ay parang may kulang na o kaya hindi ka na o kaya ikay nag-backslide na. No! Yan ay ang iyong buhay. At kung ikaw man ay talagang nagpapatuloy, syempre, hindi mo rin gustong ma-miss ang tinatawag na pagtitipon ng kapatiran para sa Panginoon. Di ba? Bakit ka nga ba mag-miss? Ba't ka magmimintis? Hindi ako yan. Ang dami mga rason. Be careful. We don't want to be legalistic. Kaya lang, alam ng Diyos ang mga dahilan na tayo mismo, tanggapin mo, Lord, sorry, nagkamali ako, patawad, hindi ko na ulitin. Yan. Ako ba ay nagpapatuloy kay Kristo? Nagpapatuloy meaning, tingnan nyo, I like the word abide. The idea of abide in the New Testament is so important. To abide is to remain. Pero pagka nag-remain ka, hindi ka immobile. Ikaw ay mobile. Pagka ikaw ay nagre-remain, ikaw ay hindi kayong tuod lang. Pag sinabing abide and remain, you are continuing in the will of the Lord. Full of activity. Not passive, but full of activity. Desiring to be like the Lord Jesus Christ. You see, to remain, to abide, to be faithful. And the number 3 and the last. May katiyakan ba ako? Ayan. Minsan, alam nyo, dito minsan nagkakaroon ng problema. Sigurado ka ba? Minsan, yung tanong na ganito, no? Sigurado ka ba na kapag kay namatay, pumunta ka sa langit? Minsan, careful din tayo, dapat maipaliwanag natin kung ano ibig sabihin ng tanong na yun. Kasi baka naman ang gusto lang ng tao ay paraiso. Baka naman ang gusto lang ng tao yung bang heaven. Ay, syempre sa hell. Sino ba naman ang gustong pumunta sa hell? Pero pag sinabi natin, ikaw ba, nais mo bang mamuhay kay Kristo, i-deny ang sarili at sumunod sa Kanya at maging preeminent si Jesus sa buhay mo? Yan ang katumbas sa isang taong pupunta sa langit. Hindi lang yung, saan ka pupunta? Saan mo gusto? Heaven, syempre. Pero yung heaven, sinasabi mo, hindi ayon doon, hindi ugma sa buhay na ipinamumuhay mo. Right? Tama ba? That's the point. Eternal life has just begun when you accepted the Lord Jesus Christ in your life by changed life, by your transformation. Hindi yung, di bale, kung ako naman ay mamamatay, may eternal life naman ako. Kailan? Pag namatay ako. No! Eternal life has just begun when you enter the kingdom of heaven by accepting the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Through transformed life. Yan. Yan ang nais ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay na ito, itong tatlong bagay na ito, mahalaga. Pastor, kasi sobrang hirap naman ang buhay talaga. Paano ba yun? Ang hirap, totoong mahirap.
Ako ang makapagsasabi sa inyo, mahirap talaga ang buhay ngayon. Pero dahil ikaw at ako ay mananampalataya, ang sinasabi na parang, huwag kang bibigay. Don't let go. When you have a lot of trials and temptations in your life, and you feel like you're losing ground. Hindi naman ako propeta. I may not be a prophet yet. I can give you my advice. Don't give up your faith in Jesus. Don't let go at any price. Anyone can wear a smile when all they wanted more, when their cup is overflowing and success is at their door. But it takes a lot of courage. Mga kapatid, it takes a lot of courage. By the grace of God, you and I are called to follow the Lord at hindi nawa mauwi sa wala ang lahat ng sinimulan ng Diyos at nasimulan mo rin. Hindi lamang Diyos lang lahat, kundi ginamit ka upang tumugon na simulan nating lahat. Don't let go your testimony or the crown which you have won. For the faithful there is a mansion when this pilgrimage is done. Let us claim God's every promise as we travel here below. Just a glimpse of home and glory will be worth it. Don't let go. Huwag sanang mauwi sa wala ang buhay mo at ang buhay ko. Tayo manalangin, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace upon each and every one of us. Napakayaman, Panginoon, itong mga bagay na ito at ang moment na ito, O Diyos, is really or has an eternal investment. Whatever we do and whatever we hear right now counts forever. Nawa, Panginoon, kami ay hindi lamang maging citizens ng bansang ito, but more so, maging citizens, Panginoon, ng kalangitan. Huwag sanang mauwi, Panginoon, sa wala ang mga bagay na ibinigay mo, Panginoon. At masasabi rin namin mga bagay na aming pinaghirapan dahil sa inyong biyaya. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po ay dadako na muna ngayon sa ating Lord's Supper. It's really an excitement, no, na sa ating iglesia ito po ay ating ginagawa. Pero bago yan ay parang siguro may ilan dito na we would like to recognize yung po ating mga kapatid na nabautismuhan nung nakalipas sa Sunday. I think andito ang Brother Alex and Sister Lillian. Please rise. And then Enzo at the back. Enzo? Andyan. Sino pa? Si Tess. Yan. Kasama pati yung rebaptized. No? Wala si Miguel. Okay? So, mga minamahal, Brother Alex and Sister Lillian, Enzo, and Sister Tess, ay of course, maaring nung nakalipas dahil kayo naman ay baptized members dati ng ibang iglesia, pero nais nyo na ilan sa inyo, nais nyo magtalaga ng inyong commitment at ng inyong membership sa iglesyang ito, kaya kayo rin nagpabaptize. At dahil nais nyo magkaroon ng mas malalim na pananaw, yung nangyari po sa inyo na ang water baptism ay hindi makakaligtas, subalit bilang ligtas, ito po ay mahalagang tanda ng pagsunod sa ating Panginoon. Okay? So, mga kapatid, we would like to inform everyone na narito po ang ating mga naibaptize at ang Brother Enzo sa likod. Palakpakan po natin silang lahat. We all accept you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit as members of
MCBC. Okay? Kayo po'y makakaupo na. Nais po lamang natin muli na pagyamanin pa ang mga bagay na ito. Ito po ay isang palatandaan nung mga panahon ng katulad ng pagkatapos ng Middle Ages, no? Nung panahon ng Dark Ages, nagkaroon ng mga tanong. Paano ba natin malalaman na isang tunay na iglesia, ang tunay na grupo? Alam niyo, nagkaroon ng tatlong bagay noon. Number one, malalaman natin isang tunay na iglesia kung mayroong supremacy of the preaching of the Word of God. Question, ang MCBC ba, supreme ba ang preaching ng salita ng Panginoon? Parang nagdududa yung iba? Amen! Say amen! Amen, oo. Baka naman hindi pa natin alam, no? So, pangalawa, itong mark na ito ay hindi naman talaga natin maging master tayo dito, pero I think this is very important. Alam niyo kung ano, number 2, the administration of biblical church discipline. Ibig sabihin sa iglesia natin, kapag ka merong erring brother or sister at hindi nagpaturo sa Panginoon, bibigyan siya ng leadership ng tinatawag na discipline. At ang purpose ng discipline ay hindi para to pin down, hindi para i-punish, kundi to restore. At kapag ka nagkaroon ng restoration, salamat sa Panginoon, nagpaturo ang kapatid. Kaya alam niyo mga kapatid, importante na tayo po ay nagpapaturo. At of course, it remains a pain in my heart, ganun siguro kay Elder, na meron tayong discipline na hanggang ngayon ay talagang walang repentance. I could say that. Now again, this is a very serious matter. Hindi po dahilan para ipin down yung tao, pero sa totoo lang, wala akong makitang repentance. Wala akong makitang repentance. It's sad. And then pangatlong marka ng isang tunay na church ay may proper administration of church ordinances. Ano yan? Water baptism and then Holy Communion. So last Sunday, nagkaroon tayo ng water baptism, and now we would like to invite our candidates mamaya na pwede po kayong mag-join na lamang. And again, patuloy po natin itong sinasabi na bago po natin i-partake ito, kinakailangan po munang saliksikin natin ang ating mga sarili. Ang sabi po doon sa talatang, ang sabi ng chapter 11, we need to examine ourselves. Ang sabi po ng verse 27, 1 Corinthians 11, verse 27, chapter 11, verse 27, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Mga minamahal, pagka ang rason natin, hindi ako magpapartake kasi may kasalanan ako. Tanong, paano ginagawa mo sa kasalanan mo? Inaalagaan mo? Dinanourish mo? Pag may sin, ihingi mo agad ng tawad sa Diyos. Hingi mo agad ng tawad sa Diyos. Hindi yan dahilan para sa unworthy po ako eh. No, kung ikaw ay totoong humingi ng tawad sa Panginoon, you can freely partake of the Lord's Supper, provided you have repented of your sins. So mga kapatid, again, the idea of unworthily dito ay maaring hindi lamang tayo magpapartake kasi alam niyo kung bakit kumakalambang ang ating sikmura. Ay, magpapartake ako mamaya. No, wag ganun. Ang sabi ni Paul, may mga bahay kayong pwedeng puntahan at dun kayo kumain. This one is a sacred memorial event. So mga kapatid, yan ang nais ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo at magkaroon po muna tayo ng ilang sandali para siguraduhin po natin ang ating mga sarili na tayo po ay may permiso galing sa ating Panginoon. At pagkatapos po niyan, hiling ko muna yung ating mga deacons to please come.
hiling ko ang Deacon Al to open us in prayer. You can come here, Deacon. Tayo po muna yung magkaroon ng silent prayer and meditation, and then pagkatapos ng ilang mga sandali, Deacon Al will open us in prayer. Shall we all pray? Oo, aming Panginoon, nagpapasalamat kami na muli namin magagawa ang Lord's Supper. Pag-alala sa inyo kung ano ginawa nyo sa krus ng Kalbaryo, yung mga dugo na nagpapatawad sa aming kasalanan. Salamat po rito, aming Panginoon, na ginugunita namin dahil ito ang mga dahilan kung bakit merong kapatawaran at kami ay napili na maging anak nyo. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen. Tayo po'y makakaupo na muna, and our leaders at the back will lead us sa pagpunta dito sa harap. At let us do this, silently. Okay, huwag tayo masyadong maingay, and then meditatively. Pagkatapos po ay sabay-sabay po tayo mag-partake. Okay? Pwede po? Pwede pa yan? Ayun pa. Pwede. Yan na.
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Deacon Manny will close us in prayer. Aming mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po sa aming pag-aalala na inyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan na inyong pinakaloob ang Panginoong Jesucristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay, binigay ang kanyang dugo para po sa amin na walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Salamat, dakilang Diyos, sa inyong pag-ibig na yan. Salamat sa biyaya. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na habang kami nabubuhay sa mundong ito, ay huwag namin makalimutan ang inyong sinimulan sa buhay namin ito, Panginoon. Hayaan niyo kami ay magpatuloy hanggang sa dumating kayo, Panginoon. Makita niyo sa amin, una sa lahat, ang Panginoong Jesucristo ay aming ipamuhay at nawa ito po'y madama ng bawat isa. Nawa, dakilang Diyos, ang aming patotoo ay aming pagkaingatan upang marami pang tao ang aming maakay sa inyong harapan, sapagkat alam namin, dakilang Diyos, diyan lang po kayo mabibigyan ng luwalhati. Sa lahat ng ito, maraming pong salamat sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen.